So mga guys, tayo po ngayon ay magagawa ng TV DIY po gawa sa karton. At syempre sa styro. Ayan. Ayan. Atin na pong basahin. Kabanata 8. Magandang Pasko. Wow, magandang Pasko. So guys, ayan, itataas po natin. Ang pang-ikot po, ito siya po yung takip ng takip ng pang-spray baga po yung pintura. Takip po yan. Ayan. Mga tauhan. Ang tauhan po ay si Huli. Pangunahing tauhan sa kabanata. Naglingkod siya, atin pong basahin ha, naglingkod siya sa ibang tahanan. Naghintay siya ng himala mula sa biyerhen. At nadismaya nang hindi makita ang hinahanap na salapi. Ayan. Tandang Selo. Ayan, si Tandang Selo. Nakikita nyo? Si Tandang Selo. Tandang Selo, ang lolo ni Huli. Ang lolo ni Huli. Na naiwan, basahin po natin ha, na naiwan sa bahay. Naguluhan sa pagkawala ng kanyang boses. At naging pipi sa araw ng Pasko. Ayan. Tagpuan. Tagpuan. Tahanan ni Huli ay ng kanyang Lolo Selo. Si Lolo Selo. Ayan si Lolo Selo. Ayan. Talasalitaan. Tampipi. Tampipi. Ayan, tampipi, isang uri ng sisidlan o basket. Uri ng basket daw. Na ginagamit sa paglalagay ng mga gamit. Napipi. Wow, napipi. Nawalan ng kakayahang magsalita. Ayon. Mga mahalagang pangyayari. Ayan, mga mahalagang pangyayari. Number 1. Nagising si Huli ng maaga. At inakala niyang nagmimilagro ang biyerhen. Ngunit patuloy pa rin ang pagsikat ng araw. Naghanda siya ng almusal at nagplano na magtrabaho para sa kanyang pamilya. Number 2, habang inaayos ang kanyang gamit, nakita niya ang lakit na mula sa isang kitungin at natakot siya na baka mahawa sa sakit. Nagpaalam siya sa kanyang lolo na malungkot na nagmamasid sa kanya. Ayan. Number 3. Umalis si Huli sa kanyang bahay. At nang lumingon siya pabalik, naramdaman niya ang matinding kalungkutan at nagsimulang umiyak sa tabi ng daan. Nadarama ang bigat ng kanyang desisyon. Number 4. Si Tandang Selo ay nananatiling nag-iisa at malungkot habang pinapanood ang mga tao sa kanilang magagarang damit na nagdiriwang ng Pasko. Ngunit nadarama niya ang kawalan dahil wala siyang regalong maibibigay.
Number 5, natuklasan ni Tandang Selo na mawalan siya ng boses. Nang sinubukan niyang batiin ang mga kamag-anak na bumisita, nagdulot ito ng gulat at pagkabahala sa mga tao sa paligid niya. Aral at mensahe. Number 1. Ang sakripisyo para sa pamilya ay madalas na nagdudulot ng personal na pighati. Ayan. Number 2. Ang Pasko ay hindi laging masaya. Para sa lahat, sa kabila ng mga kasiyahan ng ibang tao, may mga individual na nakakaranas ng kalungkutan at sakripisyo sa panahon ng pagdiriwang. Number 3. Ang pagkakawala ng boses ni Tandang Selo ay sumisimbolo sa kawalan ng boses ng mga taong mahihirap at naapi sa lipunan na madalas hindi marinig o pinapansin. Number 4. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kahalagahan ng pag-asa at pananampalataya, subalit kailangan ding tanggapin na hindi lahat ng ating hinihiling ay matutupad at may mga bagay na kailangan nating pagdaanan ng may lakas ng loob at pagtitiis. Diyan po nagtatapos ang kabanata. The end. Ayan. So guys, ayan, nakita ninyo ang DIY na TV gawa sa karton at bond paper at syempre cartolina and then styro and then PVC maliit na itim. Kasi ito para pa nag-iikot. Ayan, nakikita nyo, ito yung takip ng pang-spray, yung pentura. So guys, paki-like at subscribe po ng aking YouTube channel, Sally Farmers.